Hello sa mga abangers, sa mga Nostronatics worldwide at saka sa mga bago kong subscriber. Gusto kong ibahagi sa inyong lahat ang kakaibang experience ko sa pag-imbita sa akin ni Tony Fowler. No? Isang malaking karangalan yun para sa akin at maging bahagi ng kanilang reality show sa Toro Family and season 2 na po yun. Episode 3 sa pinamagatang guidance. Sinabihan ako na Miss J, gusto kang i-invite ni Tony Fowler, gusto kanyang ma-meet in person. Siyempre, hindi nawala sa isip ko na totoo ba talaga to? Tapos, siyempre yung kaba ko din, no? Ibang level yan eh. Tony Fowler yan eh. Toro Family yan eh. So, kinakabahan ako nung time na yun. And, iba yung expectation ko. Nakakakilig nung nakita ko na siya. She's very pretty in person. And approachable siya. I thought napaka-strong ng personality niya. Ayan. So, nung na-meet ko siya, and together with MG, si Makagago, napaka-ano kasi, ang gaan ng vibes. So, nag-dinner kami. Hindi nga ako masyado makatingin kay Tony kasi nga, I'm also a fan, of course. And, nandoon si Tyrone niya, si Tito Vince, nandoon. Siyempre, parang nakakailang lang gumalaw kasi naisip ko, oh my God, napapanood ko lang to sila. Tapos ngayon nakaharap ko na. Sa mga sa mga hindi nakakakilala sa akin, sa mga hindi nakasusubaybay, so ang sasabihin nila, scripted yan, ito, ganyan-ganyan, napag-usapan na nila yan. Well, yun nga po sabi nga ni Ate Tony is that it's a reality show nila. So, andun yung andun yung kaba ko that moment, andun yung sabi ko sa isip ko, makakaya ko ba to? Kinakabahan ako. Talaga may gusto talaga nito. Ako talaga Thank you, nagsabi ate. kay MC. Oo. Salamat sa pagtitiwala. Actually, nung sinabi sa akin ni Kuya, MG, na Jay, gusto ka ma-meet ni Ate Tony mo. Alam mo kagabi, hindi ako nakatulog. Kasi I'm a fan. Of course, I'm a fan. So, hindi ako nakatulog, guys. Kasi, syempre, level up yan ni Tony yan ni. So, nagdadasal lang ako na, Lord, sana kung anong makita ko sa cards is yun lang yun. Kasi hindi namin mafi-filter Hindi namin mafi-filter ang cards lalo na pagbubunot ka, hindi mo siya pwedeng sabihin na, Miss J, love life lang yun sa akin. Miss J, success lang yun sa akin. Every time na bumubunot si Ate Tony ng cards, kabado talaga ako kasi, alam mo yun, what if ganitong ipakita, sobrang negative, what if ganito, sobrang positive. Alam mo yung, madideliver ko kaya siya, andun yung point ko na, hindi ko alam, parang lutang ako nung time na yun. Basta, ang lagi kong iniisip na this is my gift. Nakafocus ako kung anong ipapakita ng mga baraha sa akin. Kasi andun yung point na mai-intimidate talaga ako kasi uulitin ko, Tony Fowler yan tsaka guys, talagang nung nakita ko siya sa personal, ibang-iba. Iba yung vibes niya, napakagaan. And masasabi kong totoong tao talaga kasi alam mo kung pag ayaw niya. Yung parang, alam mo yun, prangka siya in a way na hindi talaga siya magdadalawang isip na sabihin niya sa'yo kung ayaw niya sa'yo. Yun yung nakita ko nung una ko siyang ma-meet. Lalo na nabasahan ko siya, yung mga first set of cards niya. And ang full video na to is mapapanood. Yung reading ko kasi,
yun yung experience ko na hindi ko talaga ma-explain na parang lagi ko iniisip, totoo ba talaga to? Kaharap ko na sila, kaharap ko na sila, yung ibang Toro family member. And yung kabog ng dibdib ko talaga, guys, grabe. Alam niyo yun, grabe talaga. Tapos ang nagustuhan ko talaga kay Ate Tony that moment, no, since isang beses lang kami nag-meet pa, pero mararamdaman mo kasing wala siyang kaarte-arte talaga. Alam mo yon na mag-a-approach talaga siya sa'yo. Ayan. Sila actually mag-a-approach si Ate Tony. Talagang alam mo yon. I thought kasi talaga na parang meron siyang ano talaga na masungit na part, maldita na part, yung parang, alam mo yun, mamalditahan ako, mamalditahan talaga. Kasi, basta yun ang ano ko yun lang yung ano ko na, oh my God, makakapagsalita ba ako pag kaharap ko na siya, yan. Pero, guys, mapapanood nyo yung full video ng reading po namin sa Toro Family Season 2, Episode 3, guidance po yun. And hindi ko in-expect na manggagaling kay Ate Tony na napabilib siya sa akin. And yung, alam mo yun, napaiyak siya sa reading namin. Naiiyak ako. It's okay. Kasi nakikita ko yung pagod mo, B. May nagtatanong ba sa'yo okay ka lang? May nakikita ba sa savings mo? Mukha kang okay, pero minsan nanghihinayang ka. Remember, hindi ka pa bata. Ayun o. Lagi mong iisipin. Paano pag ikaw nawala? Paano pag ikaw mawalan? Sa tingin mo, mabubuo ba yung tinatawag mong Toro family? Kasi every time kasi na binubunot niya yung cards, yung kaba din ng dibdib ko, grabe. Tapos every time na binubunot niya yung cards, pag ino-open ko na, mas nakikilala ko siya paunti-unti. May mga personal na bagay na talagang sila lang yung nakakaalam, tapos lumabas doon sa cards. Yun po ay hindi filtered. Talagang lumabas ang mga bagay na lumabas, lalo na sa nararamdaman niya kay Kuya Vince. Now, dito tayo. Masaya ka ba talaga sa partner mo? Kasi kung akong tatanungin mo, minsan may doubt ka. May doubt ka. Nagko-conflict or nag-aano kayo. Meron kayong conflict of decision making. Minsan hindi mo napapansin na overpower mo siya. Pero ang tanong, masaya ka ba sa kanya or kailangan mo lang siya? Kasi dito nag-block eh. Go-hold back ka. Kasi kanina papunta dito, nasa isip ko na agad, magkipils ako ulit. Ayoko kasi may tono sa boses kay Tyronia. Ayoko talaga. Kasi, di ba, kasi pinagdaanan kasi namin ilang beses na may kinilala siyang tatay, iniwanan ng tatay. Tapos, Okay, hindi ngayon, kita ang nangyari masisisi. po kasi, kaya siguro lumabas yun siya, yung vibe ko talaga ngayon. Tataasan niya ng boses si Tyronia kanina. Okay. Tapos, hindi naman sumigaw, pero parang yung pabalang yung sagot. Pag ganun kasi nawawalan talaga agad ako ng Wala gana. na. Mabilis akong maano pag kay Tyronia. Kahit si Tyronia yung mali. Ayoko nang ganun siya magsalita si Tyronia. Yun ang lagi kong doubt sa kanya, paulit-ulit kong sinasabi. Sa relationship niya, sa paghihirap niya. Kasi, tayo kasi na nanonood, iba yung kadalasang nasasabi natin sa tao, lalo na pag hindi natin sila kilala. Well, for me, all I wanted is that maging masaya si Ate Tony kasi
nung nakita ko yung cards niya, naloka din ako na ganun pala, ganito pala yung pinagdaanan niya, ganito pala ang bigat na dinadala niya. Kasi ano siya talagang bigay todo din si ate mo. Talagang andoon yung point na hindi siya natatakot magmahal, masaktan man siya o hindi, susugal talaga siya. Si Ate Tony sa nakita ko dito sa cards, may kalungkutan siya, umiiyak. Umiiyak siya minsan mag-isa. Yan. So, I don't know kung nagyosi siya, pero I feel like parang andun siya sa moment na hayaan mo muna akong umiyak. Pagkalabas niya, okay na ako. Pero alam mo, ang bigat. Ito yung pinakamahirap na part na hindi ako pwedeng maging hindi okay sa harap ng iba. Kasi ako ang nilalapitan. Ganyan yung personality mo. Pero, nahirapan ka na, girl. Hanggang kailan ka magbubuhat? Hanggang kailan mo din bibitawan yung mga binubuhat mo? Remember, hindi ka pa bata. Okay. Hindi masamang unahin ang sarili minsan. Naintindihan ko din yung pagiging mother niya kay Tyronia. Ako naman, nanay din ako eh. So, lagi ko nga sinasabi sa partner ko, kasi 6 years na kami ng partner ko eh, natatakot akong magmahal muli. For example, kung magkakahiwalay man kami. Kasi hindi ko masasabi, I cannot read myself. Lagi kong sinasabi sa kanya na parang ang hirap sa akin magmahal muli if ever na magkakahiwalay tayo. Kasi hindi ko alam kung mamahalin ba ako sa kung sino ako, kung ano ako. As a person na Jay Costura or gugustuhin ba ako dahil kahit hindi naman ako sikat, may konti tayong pangalan, pero andun yun yung parang mamahalin ba ako dahil Jay Costura ako. Ang daming fear na nararamdaman ko nung nakita ko yung cards ni Ate Tony na what if sa akin to mangyari na magkahiwalay kami ng partner ko, tapos magkaroon ako ng panibagong partner. Siyempre, andun yung I have 2 kids. Of course, pipiliin ko talaga yung guy na hindi lang yung ako ang mamahalin. Mas pipiliin ko yung guy na kayang mahalin yung mga anak ko. Kung sino sila, kung ano man sila. Yan. So, andun yun eh. Yung ibang tao kasi na parang nagja-judge agad na ginagamit si Tony, ginagamit lang daw si Kuya Vince. Well, for me guys, sa cards, no, I stick to the things that what I saw in the cards that moment. Nakita ko naman talaga na mahal niya si Kuya Vince, kaya lang, andun nangingibabaw yung pagiging mother niya. Iba-iba kasi tayo ng mga pinagdadaanan. Iba-iba tayo ng mga kinakarga sa buhay. Pero doon ko na talaga na iba talaga pag nanay ka na. No? Talagang kaya mong makipagpatayan pag na sa anak mo. Yan. So, gusto kong magpasalamat sa kanila, sa Toro family, lalo na kay Ate Tony na talagang, alam mo yon, napaka-welcoming niya. And masarap siyang kausap, guys. Medyo may pagkakalog-kalog din talaga. Sabi ko nga sa sarili ko na I'm a fan. Alam mo yung nung time na yun nag-meet kami, parang andun yung point na I risked my ability. Alam mo yun? Kasi, prangka talaga si Ate Tony kung ayaw niya talaga.
syempre reality show yung, meron silang reality show. So, talagang hindi ko na alam kung after nung pagre-reading ko sa kanya, after that night, ano na mangyayari. Kasi, ano yun sila may hawak nun kung ano nararamdaman nila, kung paano nila ako i-gauge as AJ Costura. Hindi ko in-expect talaga that moment na napanood ko, na napabilib sila sa akin kasi may mga bagay na sila lang nakakaalam talaga. Yan. So, gusto kong i-take this opportunity kay Ate Tony, sa Toro family, maraming salamat sa pag-invite po sa akin. Yung tiwalang ibinigay nyo is grabe, napaka-overwhelming. And gusto kong magpasalamat din kay Mark Jason, also known as MG Makagago, kasi siya yung naging way na ma-meet ako ni Ate Tony, kasi yun nga, ang sabi sa akin ni MG is that gusto daw ako ma-meet ni Ate Tony. So, maraming salamat, Kuya. Kayo po ang naging daan para, ma-share ko yung gift ko or ability ko kay Ate Tony because I'm also a fan. Sana hindi kayo magsawa sa akin. So, and sa mga Nostranatics worldwide, sa mga abangers, yan, ipag-pray nyo pa na madami pa tayong celebrity na ma-meet. Ayan. At gusto kong magpasalamat din sa inyo lahat sa pagsuporta sa akin ng walang humpay. So, abangan nyo po ako sa Japan by next week or end of the week of January. So, 2 weeks po ako mag-i-stay dyan. Kaya din po ako pupunta sa Japan kasi gusto ko din pasalamatan yung family na nagtiwala sa akin na ma-resolve yung case sa Japan. So, pumunta dito sila sa Pilipinas para personal din akong pasalamatan at inform sa akin na nanalo kami sa kaso. Panalo namin yung kaso. So, ngayon, pupunta din ako ng Japan para ma-meet yung mga Filipino communities natin. Like what happened to Dubai. So, instead daw yung mga Filipino communities ang uuwi, so what they did is they invite me. So next will be Japan na. So yun ang nangyari sa Dubai. They invited me sa mga Filipino community and yun nga, the next will be Japan. Same thing, in-invite din nila ako. So 2 weeks ako mag-stay. I'm hoping then more travels pa. Maraming salamat talaga. And abangan nyo ang panibagong award ko. Soon, yan, ipapakita ko din sa inyo, i-share ko din yun sa inyo. Kasi dahil sa inyo, sa mga pagtitiwala nyo sa akin, hindi ko maaabot ang mga parangal na yon. Maraming salamat. I love you all.